Idinamay ni Senador Ping Lacson ang halos lahat ng mga senador ng 19th Congress na di umanay may kanya-kanyang insertion ng panahon na yun sa budget ng Pilipinas. May dapat pangalanan niya ito at maglabas siya ng matibay na ebidensya para patunayan ang kawalang-hiyan ng mga senador na ito. Basta't ang ebidensyang ilalabas ay hindi fabricated. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaabante. Ako pa rin po ang inyong yayawanin sa swabing komentarista dito po sa YouTube, Ronnie Ramos po. Maganda yung naging panukala nitong si Senador Alan Peter Cayetano. Ito'y tumutugon sa ilang panawagan din ng ilang mga civilian sector. Kung yung maalala, napag-usapan ho natin minsan ang panawagan ng isang artista at komedyante na si Ma'am Tessie Tomas, hindi ba? May kaugnayan doon sa kanyang panawagan na total, lahat naman kayo ay may bahid ng korupsyon. Lahat naman kayo ay guilty dyan, ay magsipag-resign kayo. At magsagawa ng isang malinis at mapayapang national snap elections. Di ba? Ngayon ho, ay ito na rin yung nakikita ni Senador Alan Peter Cayetano. Di pag-amin na talagang wala na halos tiwala ang taong bayan sa pamahalaan. And the only way na mababawi ho ang tiwalang ito sa gobyerno ng ating mga kababayan, the only way na maibabalik ng taong bayan o ng gobyerno ang tiwala ng taong bayan, kailangang palitan ang lahat ng mga nakaupo ngayon. Sapagkat tama ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Maraming naniniwala na ang kaganapang ito ang siyang dahilan ng pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa mga opisyal ng gobyerno. Paano nga ba naman? Tayo ho ay nananawagan ng giyera kontra korupsyon. Pero masakit ay ang suspect sa mga korupsyon ho na ito ay mga government officials, mga Philippine politicians. So, para mawala ang hinala ng ating mga kababayan, resign. And let's submit to a snap election, simula sa Pangulo hanggang sa mga senador at congressman. Lahat yan. Pati party list. Kasi nagagamit Ako ay naniniwala na malaki din ang kickback ng party list na tingog ni Yeda Romualdez. Na pagkatapos manalo ay yung kanyang mga tao doon sa partido pinag-resign. So ang natira na ngayon ay si Yeda na lang. Siya ngayon ang kinatawan. Galing, di ba? So, kaya kailangan tama, isagawa na natin ito. Bagamat may mga politiko pa rin na talaga naman gumagawa ng matino, mas nangingibabaw ngayon yung duda ng publiko sa mga may kapangyarihan. Kahit ako, ang hirap ibalik yung tiwala niyan. Kasi yung mga taong pinagkatiwalaan mo, imagine, well, hindi ako bumoto kay Martin Romualdez kasi una, hindi naman ako taga sa kanyang distrito. Ako ay taga Batangas kaya hindi ako bumoto sa kanya. Pero sa pagkapangulo, sa vice-presidente at sa ilang mga senador, sila ay mga nakaupo ngayon. Binoto natin. Pero after the 19th Congress, ang aking panawagan ay huwag nang gawing speaker si Martin Romualdez. Pero wala, pinagawa pa rin ng salapi. Na sa tingin namin ay tapos na ito noon pa bago mag-eleksyon. At ang pera na kanilang winaldas,
Yan ho ginamit para doon sa mga opisyal ng pamahalaan, opisyal ng mga lokalidad para manalo at ikampanya at manalo ang kanilang mga senador. Pero talo ah, hindi nangyari. 5-5. So, yung senaryo na yan, paano mo ngayon ibabalik yung iyong pagtitiwala dyan sa mga tao na yan? Ako may sinusuportahang politiko. Pero talagang, yan lang, wala na. Iisa lang naman yung sinuportahan ko ng politiko na yan na itiniya ako ng aking buhay. Si Mayor Edward Hagedorn. Siya lang ho yun, wala nang iba. The rest, they're just part of our yung trabaho or task. Yeah. Pero siyempre, ibinoto pa rin. However, balikan natin yung panawagan ni Senator Alan Cayetano. Sama-sama natin isulong ito. Hindi lang Senado, dapat hindi lang Senado yung magsabi. Dapat ay dumaan ito sa proseso at sumigaw ang taong bayan ng isang snap election. Kaya nang paano? Paano kasi hindi kaya mauwi na naman ito sa pagsasamantala ng ilang mga oligarko. Kagaya na nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Ang EDSA Revolution ng 1986, yan ay epekto ng isang snap election. Hindi ko maalala kung ito, 1985 ba o 1984. Yan ay epekto ng pag-aaklas ng tao doon sa naganap na snap election ng panahon ni dating Pangulong Marcos. Pero dahil hawak nilang media, madali nilang napaniwala ang tao. So, yun. Madali nilang napaniwala ang tao. At dyan na. Nagsimula na hong kumilos sa mga oligarko. Nagkanya-kanya na silang pwesto. Nagkanya-kanya na silang posisyon. Kung saan may kita, kung saan ang hindi. Sino ang ating susuportahan, sino ang ating tutulungan. Na to the point na yun nga, wala na. No? Nabudol din tayo noong 1986. Na tama naman. Naging demokratiko tayo. Karoon ng kalayaan. Pero dapat yung matandaan o malaman. Noong panahon ng 1986 EDSA Revolution, wala na hong martial law. Wala na. Wala na. Yan pa man, ay takot pa rin ng tao. Because Marcos is still controlling the government. Pero after that, nagkaroon ka ng kapayapaan. Nagkaroon ka ng demokrasya. Which unfortunately, marami sa mga nagsasabing demokratiko tayo, pero they do not know the real meaning of democracy. Because what they are doing right now is not democracy. Ito ho ay abuso. It's an abuse. It's an abuse. Ingat din kung tayo po ipapasok sa isang snap election at kung ito ay ating isasagawa, ay mangyari po na pag-aralan din natin maigi yung mga taong lalahok po dyan, yung mga taong sasali dyan. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga taong bago, yung mga wala pang eksperyensya, para medyo young blood So, unahin po natin sila. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Bakit hindi? Kasi yung mga trapo na yan, alam na nila lahat ng kanilang gagawin Kaya, mapapaikot pa rin nila tayo. Ganun lang. Tayo po ay patuloy na nagbabantay, pinakikiramdaman ang kilos ng bawat isa. Sana hindi naman mahauwi sa awayan. Pisikalan, barilan, hindi sana. Yun lang naman. Again, yan po ay panalangin ho natin. Panawagan. Sana, this time,
we do it right. Sana matuloy ang snap election at itama na natin ito. Maraming salamat to. Magandang araw. Sumayin niyo na naman ang isang edisyon ng ating programa dito sa YouTube. And huwag kayo mag-alala. Hindi po tayo titigil. Tuloy-tuloy po natin gigisingin ang mga nagtutulog-tulugan. Atin natin silang yuyug-yugin. Atin natin silang aaylugin. Parang sa ganun ay magising. At sasabayin natin ng nakakabinging dagundong. Dagundong, 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 dagundong.